Wala na talaga. Finish na. Makasaysayan na ito mga kaibigan. Dahil vote buying sa Pilipinas may katapusan na. Supreme Court naglabas ng utos dahil nasa kamay na ng ating Pangulo, mga senador, at gayon din ng Kamara ang paghuli sa mga kandidatong bumibili ng boto. Basta nasaksihan ng pulisya, maaari nilang arestuhin ang sino mang nasa akto o nagtatangkang magbenta o bumili ng boto. Ayon yan sa resolusyon na inilabas ng COMELEC. The Philippine Poll Body ramping up efforts to prevent vote buying in the upcoming village and youth elections. Sa mga susunod na araw po, ilalabas po natin yung resolution kung saan ilalahat po namin yung pagpabawal po na yan, yung tinatawag nating money ban. Pag nakitaan po kayo ng ating pulisya at ng ating AFP Coast Guard na may dala-dala pong 500,000 pesos pataas at hindi nyo maipaliwanag, hindi nyo masabi kung saan nyo ito gagamitin, ang assumption po namin dyan, kayo ay mag-engage ng vote buying. Meron pa po iba ito, katulad ng iba na may dala kayong blanco balota, may dala kayong indelible ink, may dala kayong mga asitona na hindi nyo maipaliwanag. Yung po magkukumpulan sa mga bahay ng kandidato, paglabas po, may mga dalang sobre, grocery, ito po ay indikasyon din at ituturing namin na vote buying. Nasarin po nga ang Commission on Elections, mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang election stakeholder para labanan ang vote buying at vote selling sa nilalapit na election 2025. Kasabay ito ng paglalagda sa isang memorandum of agreement na nagbibigay kapangyarihan sa Committee on Contrabigay na siya ng mga hahabol sa mga individual o grupo na masasangkot sa vote buying at vote selling. Matindi ito. Halika, atin itong pag-usapan. Isang makasaysayang desisyon ang bumulabog sa buong bansa. Hindi mo akalain na mangyayari ito sa wakas. Isang utos mula sa Korte Suprema ang gumimbal sa Malacanang, Senado at Kongreso. Pero bakit ngayon lang? Bakit hindi noon pa? At higit sa lahat, paano nito babaguhin ang kinabukasan ng ating eleksyon? Maraming matutuwa pero siguradong may mga kabadong politiko ngayon. Matagal ng isyu ang vote buying sa Pilipinas, alam natin ito. Nakikita natin ito pero tila walang nakukulong, walang napaparusahan. Kahit sang sulok ka ng bansa, magpunta, may nagkakalat ng sobre, may mga kandidatong nangunguna, hindi dahil sa galing, kundi dahil sa perang pinamumudmod nila. Pero ngayon, may bagong utos ang Korte Suprema. Isang kautosang pwedeng magbago sa laro ng politika sa bansa. Maraming natakot, maraming nalito. Ano ba talaga ang sinasabi ng kautosang ito? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sa isang desisyon na inilabas kamakailan, inatasan ng Korte Suprema ang Malacanang, Senado at Kongreso na bumuo ng mas maigpit na mekanismo laban sa vote buying. Ibig sabihin, hindi na sapat ang lumang batas, kailangan ng konkretong aksyon. Hindi lang ito basta pangako o press release. Ngayon, may malinaw ng mandato mula sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Ang mga ahensyang ito ay natasang lumikha ng mas epektibong batas at estratehiya para mahuli at maparusahan ang mga sangkot sa vote buying. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga botante? Para sa mga politikong sanay sa ganitong sistema, ito isang matinding dagok. Pero para sa ordinaryong Pilipino na sawa na sa mga pangakong walang laman, ito isang sinag ng pag-asa. Ngunit papaano ito ipapatupad? May sapat bang ebidensya laban sa mga mandaraya? At sino ang unang mahuhuli? Ang pinakamalupit, hindi lang ang kandidatong namimili ng boto ang huhulihin, pati na rin ang tumatanggap ng pera, may pananagutan. Ang Election Code ng Pilipinas, Batas Pambansa BLG .881 ay matagal nang nagbabawas sa vote buying pero mahina ang pagpapatupad nito. Pero ngayon, may mas striktong monitoring mechanism na ipapatupad. Halimbawa, gagamitin na ang teknolohiya sa pagsusubaybay sa mga kahinahinalang transaksyon
Ang bangko, telecommunication companies at social media platforms ay maaring obligahin na ibigay ang impormasyon sa mga election watchdogs. Isa pang matinding pagbabago, ang mismong Korte Suprema ay hinatasan ang Commission on Elections o COMELEC na paigtingin ang surveillance at bigyang diin ang pag-iimbestiga sa digital vote buying. Ibig sabihin, hindi lang pisikal na pera ang tututukan, kundi pati na rin ang mga GCash, PayMaya at iba pang online transactions. Ang tanong ngayon, kung ikaw ang botante, matutuwa ka ba o matatakot? Kung dati walang pakialam ang gobyerno sa laganap ng bilihan ng boto, ngayon may malinaw ng utos, wala ng takasan, wala ng lusot. Pero paano kung ikaw mismo ay inalok ng pera sa susunod na eleksyon? Tatanggapin mo ba o isusumbong? Ito na kaya ang simula ng tunay na pagbabago sa ating sistema ng halalan? O isa lang itong panibagong gimmick ng gobyerno? Isa lang ang sigurado, may mga politikong hindi makakatulog ngayong gabi. Ito'y ayon sa classified na mga balita mula sa Philippine Star na ibinabana ang order ng Korte Suprema at inintensify ang crackdown sa vote buying. Gayon din sa Inquirer.net. COMELEC Supreme Court push stricter enforcement against vote buying. Gayon din ang Rappler.com. Digital vote buying now under surveillance according sa Supreme Court. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Exodo 20 verse 16. Huwag kang magbigay ng maling patotoo laban sa iyong kapwa. Sa bawat halalan, tayo ay naharap sa isang pagpili. Hindi lamang ng mga kandidatong ating iboboto, kundi ng prinsipyo kung paano tayo mamumuhay bilang mamamayan ng ating Panginoong Diyos. Ang vote buying ay hindi lamang isang iligal na gawain, kundi isang kasalanan laban sa katotohanan at katarungan. Ipinapaalala sa atin ng Exodo 20 verse 16 na huwag tayong maging bahagi ng kasinungalingan at pandaraya. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang manindigan sa katotohanan at ipahayag ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga kilos at desisyon. Ang ating boto ay hindi dapat na ipagpibili, kundi isang pagpapahayag dapat ng ating pananampalataya at malasakit sa ating bayan. Sa panahong ito, kaibigan, ipanalangin natin na ang ating bansa ay mapuspos ng banal na katarungan at takot sa ating Panginoong Diyos upang maging patas at malinis ang halalan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa iyong walang hanggang pag-ibig at katotohanan. Salamat po sa pagkakataong ito upang pagnilayan ang iyong banal na salita at ang hamon ng katapatan sa aming buhay bilang inyong mga anak. Ama naming Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming bansa, lalo na sa nalalapit na halalan. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa, ang mga kandidato, botante at tagapangasiwa ng halalan upang isulong ang katotohanan at katarungan. Basagin niyo po ang kadiliman ng korupsyon, kasinungalingan at pandaraya at itaguyod po ninyo ang inyong kalooban sa aming bayan. Idinadalangin din po namin ang mga nakakanood at nakakarinig ng mensaheng ito. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso upang magpatuloy silang lumakad sa katotohanan at kabanalan. Tulungan niyo po kaming lumapit sa iyo araw-araw upang ang aming mga desisyon ay laging naayon sa iyong kalooban. O aming Panginoon Jesus, ikaw ang aming pag-asa, ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Patatagin mo po ang aming pananampalataya upang huwag kaming madala ng tukso ng mundo, kundi manatili sa iyong landas ng katwiran. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-aalaga sa amin at salamat na kami po Panginoon ay lalo po namin kayong nakikilala bilang aming tagapagligtas at bilang aming Panginoong Diyos at bilang aming buhay. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdiling ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at iligtas po kami sa inyo po muling pagdating sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.